Si Nilo ay isang batang tila hindi nauubusan ng sipag at lakas. Kahit pa araw-araw ay gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Sa maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, una siyang bumabangon upang tulungan ang kanyang ina na si Aling Minda sa paghahanda ng mga mais na kanilang ilalako. "Anak, ingat ka sa paglalakad mamaya, ha?" sabi ni Aling Minda habang binabalot ang mais sa lumang tela upang panatilihing mainit. Mapapansin sa kanyang boses ang pagod at pangamba, ngunit laging may kasamang pagmamahal ang bawat salita. "Opo, Nay. Uubusin ko po lahat to para makabili kayo ng gamot," sagot ni Nilo habang bitbit ang kanyang basket na puno ng inihaw na mais. Makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Kahit na ang bigat ng basket ay halos hilahin pababa ang kanyang balikat. Habang naglalakad si Nilo patungo sa plaza, sasalubungin siya ng mga batang kaedad niya na naglalaro lamang sa tabi ng kalsada. "Nilo, tara dito. Maglaro tayo," tawag ng isa. Ngunit ngingitian lang sila ni Nilo at sasagot, "Bukas na lang. Kailangan kong magtinda." Sa murang edad, naiintindihan na ni Nilo na ang bawat oras ay mahalaga. Sa bawat pagtawid niya ng kalsada, sa bawat sigaw niya ng "Bili na po kayo ng mais," mainit pa, matamis, ay nadadagdagan ang pag-asa niyang maiuwi ang sapat na kita para sa kanyang pamilya. Sa plaza, madalas siyang pumuwesto malapit sa malaking puno, kung saan maraming tao ang dumadaan. Ilan sa kanila ay bibili, karamihan ay hindi. Ngunit hindi nawawalan ng sigla ang kanyang boses. "Bili po kayo, 3.10 lang." Minsan, may mababait na bumibili at nagbibigay pa ng barya bilang tip. "Ang sipag mo naman, iho. Ilang taon ka na ba?" tanong ng isang matandang babae. 12 po, pero magtatatlong taon na po akong naglalako," sagot ni Nilo na may ngiti sa labi. "Bilib ako sa'yo, ha? Tuloy mo lang yan," sabi ng matanda bago lumakad palayo. Ang mga ganitong simpleng papuri ang nagbibigay kay Nilo ng kaunting init sa kanyang puso. Isang paalala na kahit papaano, may nakaka-appreciate sa kanyang ginagawa. Kapag tanghali na at ang init ng araw ay nagsisimulang magluto sa kalsada, si Nilo ay maghahanap ng silong para makapagpahinga. Uupo siya sa tabi ng tindahan. Minsan ay may dala pang malamig na tubig na iniabot ni Mang Kaloy, ang matandang tindero ng palamig. "Ikaw talaga, Nilo? Di ka ba napapagod?" tanong ni Mang Kaloy na tila tuwing tanghali ay nakikita siyang pawisan at matiyagang naglalako. "Sanay na po, Mang Kaloy. Basta po kumita, okay lang," sagot ni Nilo habang tumutungga ng tubig. Pagkatapos ng maikling pahinga, babalik siya sa kanyang pagtitinda hanggang sa halos maubos ang kanyang paninda. At kapag sapat na ang kanyang kita, magtutungo na siya pauwi. Bitbit ang bakanting basket at ang kaunting baryang pinagpaguran niya buong araw. Ang daan pauwi ni Nilo ay laging tahimik. Mas gusto niyang dumaan sa ilog na nasa dulo ng bayan kaysa sa mas mahabang kalsada. Para sa kanya, ang ilog ay parang isang lugar ng pahinga. Doon ay walang maingay na mga tao, walang nanlilibak sa kanilang kahirapan, at higit sa lahat, mas mabilis siyang makakauwi. Ang ilog na iyon, sa kabila ng mga kwento ng kababalaghan, ay tila nagiging kasama na niya sa araw-araw. Ang tunog ng agos ng tubig ay nagiging musika sa kanyang pagod na katawan. Sa gilid nito, madalas niyang kinukuskos ang kanyang mga paa sa malamig na tubig upang mabawasan ang hapdi mula sa paglalakad ng maghapon. "Parang wala naman pong multo dito, Mang Kaloy." Minsan niyang bulong sa sarili, na tila pinipilit linlangin ang kanyang takot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matapang, hindi niya maipaliwanag kung bakit minsan ay parang may nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Minsan, may naririnig siyang mahinang bulong na hindi niya maintindihan, pero iniiwasan niyang isipin ito. Pagdating sa kanilang bahay, ibibigay niya ang kanyang kinita kay Mang Celso. "Ito po, Tay," sabi ni Aling Lagring, "bibili siya ulit bukas ng 3 mais."
Pagmamalaking sabi ni Nilo. Mabuti anak, salamat sa tiyaga mo. Sagot ng kanyang tatay habang tinitingnan ang mga bariyang kanyang naiuuwi. Tuwing gabi, bago siya matulog, palaging iniisip ni Nilo ang kanyang simpleng pangarap, ang makapagpundar ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit ang bawat araw na kanyang pinagdadaanan ay paulit-ulit lamang. Paggising ng maaga, paglalako ng mais, at pagdaan sa ilog pauwi. Hindi pa niya alam na ang ilog na iyon, na tila isang tahimik na saksi sa kanyang pagsusumikap, ay may tinatagong lihim na magpapabago sa kanilang buhay. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Si Nilo at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng bundok, malapit sa dulo ng bayan. Ang kanilang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy, at lumang tolda na pinulot ng kanyang ama sa mga construction site noon. Sa loob nito, makikita ang simpleng kabuhayan. Isang lumang kalan na ginagamit ni Aling Minda sa pagluluto. Ilang pirasong gamit na kanilang naipon sa paglipas ng panahon. At isang maliit na papag na nagsisilbing higaan nilang tatlo. Ang kanyang ama na si Mang Celso ay dating karpintero. Isa sa pinakamagagaling noong kanyang kabataan. Kwento ng mga matatanda sa bayan, si Mang Celso ay kinukuha pa noon ng mga mayayamang pamilya upang gumawa ng mga muebles at bahay. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay maaksidente sa trabaho. Bumagsak ang mabigat na kahoy sa kanyang tuhod, dahilan para hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Simula noon, naging limitado ang kanyang pagkilos at unti-unting bumagsak ang kanilang kabuhayan. Hindi ko ginusto to, Minda. Laging nasasabi ni Mang Celso tuwing napapansin niyang nagkakandara pa ang kanyang asawa sa paglalaba ng mga damit ng mga kapitbahay. Malungkot man, patuloy niyang hinahasa ang ilang gamit pang karpintero sa pag-asang balang araw ay makakabalik pa siya sa dati. Samantala, si Aling Minda naman ay isang tahimik ngunit matiyagang babae. Dati siyang nagtratrabaho bilang kasambahay sa bayan, ngunit napilitang huminto ng mga anak kay Nilo. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng paglalaba. Umaga pa lang, makikita na si Aling Minda sa likod ng kanilang barong-barong, nakaluhod sa tabi ng malaking batya at nagkukuskos ng mga damit. Malapit nang matapos, Minda? Tanong ni Mang Celso sa kanyang asawa habang nakaupo sa tabi. Hawak-hawak ang lumang gamit na hindi na halos niya magamit. Oo, tatapusin ko lang itong kay Aling Taba. Sagot naman ni Aling Minda, pawisan at pagod na pagod. Halos wala silang kinikita sa isang araw, ngunit kahit kaunti, ipinagpapasalamat nila ang bawat barya. Sa lahat ng ito, si Nilo ang tila pinakamaliwanag na bahagi ng kanilang tahanan. Siya ang laging nagbibigay ng sigla at pag-asa sa kanilang pamilya. Minsan, habang nagkakape si Mang Celso sa labas, tumingin siya kay Nilo na nag-aayos ng kanyang basket ng mais. Pasensya ka na anak, ha? Dapat kasi ako ang nagtatrabaho para sa inyo. Ngumingiti lamang si Nilo at sinasabing, huwag po kayong mag-alala tay. Balang araw po, magkakaroon tayo ng tindahan. Ako ang bahala sa inyo. Ang mga salitang ito ang nagbibigay ng lakas kay Mang Celso at Aling Minda. Ngunit ang katotohanan ay hindi biro ang kanilang kalagayan. Kulang na kulang ang kita upang mairaos ang araw-araw nilang pangangailangan. Minsan, isang beses lang sila kumakain sa isang araw. At madalas ay ang kanin na may kaunting asin o tuyo lang ang laman ng kanilang hapag. Hindi pwedeng walang ulam ang anak ko, bulong ni Aling Minda isang gabi habang iniaabot ang huling pirasong tuyo kay Nilo. Kainin mo na to anak. Busog na po ako, Nay. Sagot naman ni Nilo, kahit ang totoo ay kumakalam ang kanyang sikmura. Ang kanilang pamilya ay nagmula rin sa hirap. Ang mga magulang ni Mang Celso ay mga magsasaka noon na hindi nakapag-ari ng sariling lupa. Samantalang si Aling Minda naman ay lumaki sa pamilya ng mga mangangalakal na nalugi dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pareho silang sanay sa kahirapan
Ngunit sabay nilang pinangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang anak na si Nilo. Kahit hirap, palaging puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Tuwing gabi, nagkukwento si Mang Celso kay Nilo habang sila ay nasa kanilang maliit na papag. Alam mo anak, kahit mahirap ang buhay, hindi tayo dapat sumusuko. Importante, hindi tayo magnanakaw at hindi tayo gagawa ng masama. Opo, tay. Balang araw po, magiging maginhawa rin ang buhay natin. Sagot ni Nilo habang pinipilit matulog kahit nakakaramdam pa rin ng gutom. Sa araw-araw na paglalako ni Nilo, ang pamilya niya ang laging nasa isip niya. Lahat ng pawis, pagod at sakit ng katawan ay tiniis niya upang makatulong sa kanila. Kaya't kahit pa may mga kwento ng kababalaghan sa kanyang dinaraanan, hindi siya natinag. Ang ilog, kahit patahimik at minsan ay nakakatakot, ay patuloy niyang tinatahak, iniisip na ito ang pinakamabilis na daan pauwi, patungo sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang hapon, matapos ang maghapong paglalako ng inihaw na mais, naglakad si Nilo pauwi habang bitbit ang halos walang laman ng basket. Bagamat pagod na ang kanyang mga paa at mabigat ang katawan, masaya siyang paakyat sa daan na palaging dinaraanan patungo sa ilog. Doon, sa tabi ng tubig na mahinang umaagos, palaging nakakaramdam si Nilo ng ginhawa. Sa bawat hiningang kanyang pinakakawalan, para bang nawawala ang pagod niya kahit saglit lang. Tumigil siya sa isang tabi, pinagmasdan ang ilog na tila salamin ng tubig sa kinang ng dapit hapon. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang pawisang muka. Para kay Nilo, ang ilog ay hindi lamang isang daan pauwi, kundi isang pahinga mula sa lahat ng hirap ng buhay. Habang naglalakad muli sa makitid na daan, napatigil ang kanyang mga mata sa isang bagay na lumulutang sa gitna ng ilog. Isang lumang sofa na inaanod-anod ng tubig. Bahagyang sumabit ito sa mga ugat ng puno sa gilid ng pampang, kaya't hindi ito tuluyang inanod palayo. Sa una, inisip ni Nilo na piraso lang ito ng basura, ngunit nang tinitigan niyang mabuti, napansin niyang buo pa ang sofa. Parang matibay pa, bulong niya sa sarili. Nilapitan niya ito at tinignan ng mas maigi. Kahit punit-punit ang upuan nito at bahagyang nakabaon sa tubig, naisip ni Nilo na maaari pa itong mapakinabangan. Magandang gamit ito sa bahay, sabi niya habang inaabot ang isang sanga para mahila ito. Wala silang maayos na gamit sa kanilang barong-barong. Tanging lumang papag lang ang inuupuan nilang tatlo. Isang sofa na kahit luma ay para bang isang kayamanan para sa kanila. Tumayo siya sa gilid ng tubig. Naghahanap ng lubid na naiwan niya sa kanyang basket para itali ang sofa at dahan-dahang hilahin ito sa lupa. Maging ang agos ng tubig ay parang naging mabagal ng sandaling iyon, na para bang hinahayaan ng bata na kunin ang matagal nang inaanod na bagay. Habang hinihila niya ang sofa, napansin niyang mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Kinakailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas para maialis ito sa pagkakabaon sa putik. Kaya mo to, Nilo, bulong niya sa sarili habang humihila ng humihila. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at napupuno ng putik ang kanyang mga binti. Makalipas ang ilang minuto, nagawa rin niyang maiahon ang sofa sa pampang. Humihingal man, hindi maipinta ang saya sa kanyang muka habang pinagmamasdan ang kanyang nakuha. Sa isip niya, matutuwa ang kanyang tatay at nanay. May mauupuan na sila, di na sila laging sa papag, sabi niya. Pilit na tinatabunan ang nararamdaman niyang kaba habang tinititigan ng sofa. Sa kabila ng itsurang sira at luma, may kung anong kakaiba sa hitsura nito. Para bang may lihim na nakatago sa ilalim ng mga punit na tela. Hindi niya naisip pang tanungin kung paano ito napunta sa ilog. Sa kanyang isip, ito ay isang regalo ng pagkakataon. Isang bagay na kailangan nila at bigla na lang sumulpot sa gitna ng kanyang paboritong daan. Matapos makapagpahinga ng kaunti,
Nagsimula siyang itulak at hatakin ng sofa pauwi sa kanilang bahay. Mabigat ito at halos dumikit sa lupa, ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang ngiti ng kanyang mga magulang kapag makita ang dala niyang bagong gamit. Wala siyang kamalay-malay na ang lumang sofa na kanyang iniuuwi ay may dalang lihim na hindi niya kailanman inakala. Isang bagay na hindi dapat muling makita. At isang misteryong matagal nang nakakubli sa tahimik na ilog na kanyang dinaraanan araw-araw. Pagdating ni Nilo sa kanilang bahay, halos maubos na ang kanyang lakas sa paghatak ng mabigat na sofa. Ngunit ang ngiti sa kanyang muka ay hindi maitatanggi. Kasabay ng pagpasok niya sa kanilang bakuran ay ang malakas na tawag niya sa kanyang mga magulang. "Nay, tay, tignan niyo po." Sigaw niya habang hinihila ang lumang sofa patungo sa kanilang maliit na harapan. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Aling Minda. Bitbit ang isang piraso ng basahan na ginagamit sa pagpunas ng sahig. Pagkakita niya sa dinala ng kanyang anak, bumukas ang kanyang bibig sa gulat. "Nilo, ano yan? Sofa?" Tanong niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Agad siyang lumapit upang masuri ang dala ng kanyang anak. Kasunod niya ay lumabas din si Mang Celso, na hawak ang kanyang lumang tungkod. Nang makita ang sofa, tumigil siya sandali na tila hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Nilo at saka sa luma, ngunit malambot na upuan na nasa harapan nila. "Diyos ko, Nilo, saan mo nakuha to?" Tanong ni Mang Celso na halos mapangiti sa saya. "Inahon ko po sa ilog, tay. Matibay pa naman po yung sofa kaya naisip ko, baka magamit natin." Paliwanag ni Nilo, pawisan at hinihingal pero puno ng pagmamalaki. Lumapit si Mang Celso at dahan-dahang naupo sa sofa. Nang lumubog ang kanyang katawan sa malambot nitong upuan, hindi niya napigilan ang mapangiti. "Aba, Minda, malambot nga," sabi niya habang hinihimas ang gilid ng sofa na kahit sira-sira ay mukhang matibay pa rin. "Sa wakas, hindi na kahoy ang inuupuan natin." Dagdag ni Aling Minda, naupo rin sa tabi ng kanyang asawa. Damang-dama niya ang lambot ng upuan, malayo sa matigas na kahoy na kanilang ginagamit sa araw-araw. "Parang kay tagal ko nang hindi nakaranas ng ganitong upo." Tumayo si Nilo sa harap nila. Hawak pa ang basahan na ginamit niya para punasan ng sofa bago niya ito ipinasok sa kanilang bakuran. "Magagamit na po natin yan sa gabi, Tay-Nay. Mas makakapagpahinga po kayo ng maayos," sabi ni Nilo na puno ng tuwa at pagod. Hindi maiwasan ni Aling Minda ang mapaluha habang tinitingnan ang kanyang anak. Lumapit siya kay Nilo at hinaplos ang pawisang mukha nito. "Salamat, anak. Ang sipag-sipag mo talaga." Tumikim si Mang Celso, pinipigilang maiyak at tinapik ang sofa. "Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kahit mahirap ang buhay, nakakahanap at nakakagawa ng paraan. Tama ka, anak, magagamit natin ito ng matagal." Sa simpleng tagpong iyon, napuno ng saya at ginhawa ang kanilang tahanan. Ang dating walang laman na sulok ng kanilang barong-barong ay nagkaroon ng bagong gamit kahit luma at sira-sira. Para sa kanila, ito ay isang biyaya, isang bagay na tila nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kanilang kahirapan. Kinaumagahan, maagang nagising si Nilo at ang kanyang mga magulang upang linisin ang lumang sofa. Kahit puno ito ng putik, amoy ilog at punit-punit ang tela, masaya silang tatlo dahil sa wakas ay mayroon na silang maayos na mauupuan. "Anak, kunin mo yung balde at sabon sa loob. Lulubugan natin ito para matanggal yung dumi," sabi ni Aling Minda habang pinupunasan ang ibabaw ng sofa. "Opo, Nay," sagot ni Nilo. Mabilis na pumasok sa kanilang barong-barong. Samantala, si Mang Celso naman ay dahan-dahang hinihila ang natastas na bahagi ng tela sa likuran ng sofa. "Mukhang kailangan nating tahiin to, Minda. Marami ng butas." Sinipat-sipat niya ang ilalim nito. Sinusuri kung matibay pa ang mga balangkas ng kahoy.
Habang inaangat niya ang isang bahagi, biglang may tumunog na kalansing, parang may bumagsak o gumalaw mula sa loob. "Ano yun, Tay?" Tanong ni Nilo na kalalabas lamang, bitbit ang balde ng tubig. "Parang may nahulog sa ilalim," sagot ni Mang Celso, bahagyang nagtataka. Agad siyang tumayo ng marahan, kinuha ang kutsilyong gamit niya sa pag-aayos ng kahoy at sinimulang buksan ang natastas na bahagi ng sofa. "Celso, baka ahas yan o kung ano." Bulalas ni Aling Minda na biglang napaatras, hawak-hawak ang basahan sa kanyang kamay. "Wala to, tignan ko lang." Dahan-dahang sagot ni Mang Celso. Maingat niyang sinungkit ang punit na bahagi ng upholstery hanggang sa tuluyan itong bumuka. Sa ilalim ng tela, may isang kahong kahoy na tila matagal nang nakatago. Nagtaka si Mang Celso. Anong ginagawa ng kahon dito? Mabilis na inilapag ni Mang Celso ang kahon sa sahig. Tumayo si Nilo, sabik na makita kung ano ang laman nito. "Baka po may pera o gamit na iniwan dyan, Tay," sabi ni Nilo, halos kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Nang buksan ni Mang Celso ang kahon, sabay-sabay silang tatlo na napanganga sa kanilang nakita. Isang manika ang nasa loob, gawa sa porselana, pero may basag ang mukha nito sa isang gilid. Ang mga mata nito ay kulay asul, matalim ang tingin, at tila sinusundan ang bawat galaw nila. Ang buhok ng manika ay kulay itim, magulo, at marumi, na parabang napaglipasan na ng panahon. Nakasuot ito ng puting damit na bahagyang may mantsa at kupas na ang tela. "Diyos ko," bulong ni Aling Minda, napapalayo na tila may kakaibang takot na naramdaman. Si Nilo naman ay nanatiling nakatingin sa manika, unti-unting nakakaramdam ng kakaibang kilabot sa tuwing natititigan niya ang mga mata nito. Parang totoo ang mata nito, Nay," bulong niya, halos hindi makagalaw. "Celso, itapon mo yan," sabi ni Aling Minda na nanginginig ang boses. "Nakakatakot. Bakit may ganyang bagay sa loob ng sofa?" Si Mang Celso ay matagal ding natigilan, pero pilit na kumalma. "Baka laruan lang ito ng dating may-ari. Nilagay lang siguro dito at nakalimutan na." "Pero bakit ganun ang itsura, Tay?" tanong ni Nilo, hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa manika. Kahit hindi niya maipaliwanag, parang may anino ng lungkot at galit ang itsura nito. Inilapag ni Mang Celso ang manika sa tabi ng bahay, malayo sa sofa. "Huwag nyo nang pansinin yan. Linisin na lang natin ang sofa. Baka maayos pa talagang to." Ngunit kahit anong pilit nilang ipagpatuloy ang paglilinis, hindi mawala sa kanilang isipan ang manika. Parang hindi ito ordinaryong bagay. Si Nilo, sa tuwing tumitingin sa tabi ng bahay kung saan inilapag ang manika, ay nararamdaman ang lamig na tila bumabalot sa paligid. Sa hapon ding iyon, habang nag-iigib ng tubig si Nilo, muli niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Para bang may mga matang nagmamasid sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang manika sa tabi ng bahay. Ang mga asul nitong mata ay nakatuon sa kanya, kahit wala namang gumalaw dito. "Hindi po normal yung manika, Nay," mahinang sabi ni Nilo nang makabalik sa loob ng bahay. Ngunit sa ngayon, itinuring ng kanyang ama at ina na bunga lang ito ng pagod at imahinasyon ng bata. Ngunit sa kanilang pagbalik sa sofa at pagliligpit ng kalat, hindi nila alam na ang manikang iyon, na kanilang tinatawag na basag at luma, ay may dalang lihim na matagal nang nakakubli sa tahimik nilang paligid. Bagamat sira at luma na ang manika, hindi nila ito itinapon. "Respeto na lang sa dating may-ari," sabi ni Mang Celso habang inilapag muli ang manika sa tabi ng kanilang bahay. Kahit na may nararamdaman silang kakaiba sa itsura nito, lalo na sa mga mata nitong tila nakatitig at sumusunod sa kanilang galaw, pinili nilang huwag itong itapon. Para kay Aling Minda, baka ito ay mahalagang bagay sa dating may-ari at hindi nararapat na bastusin. "Iwan na lang natin dyan," sabi ni Aling Minda na sinusubukang itago ang kanyang kaba. "Baka napag-iwanan lang at wala namang masamang ibig sabihin."
Basta't hindi nakakasama, ayos lang. Dagdag ni Mang Celso. Pilit na binabaliwala ang nararamdaman niyang kakaibang lamig tuwing tinititigan niya ang manika. Si Nilo naman, kahit may kaunting takot, ay sinubukan ding ituring na wala lang ang bagay na iyon. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa bagong linis na sofa at nagkakasiyahan, naisip ni Nilo na ibahagi ang kanyang kwento sa kanilang matandang kapitbahay na si Lolo Pedro, isang kilalang tagapagsalaysay ng mga alamat at kwento sa kanilang lugar. Kinabukasan, maagang tumakbo si Nilo sa bahay ni Lolo Pedro na matatagpuan sa dulo ng kanilang maliit na komunidad. Ang bahay ng matanda ay gawa rin sa kahoy at yero, ngunit pinalilibutan ito ng mga halamang inaalagaan niya. Doon palaging nakaupo si Lolo Pedro sa kanyang lumang duyan, may hawak na tungkod at paipe habang tinatanaw ang malayo. "Magandang umaga po, Lolo Pedro," bati ni Nilo, hinihingal pa mula sa pagtakbo. "O Nilo, anong ginagawa mo rito ng maaga?" tanong ni Lolo Pedro na bahagyang ngumiti. "Nakapagbenta ka na ba ng mais mo?" "Hindi pa po, Lolo. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo yung nakuha kong sofa sa ilog," sagot ni Nilo, naupo sa maliit na bangkito sa harapan ng matanda. "Sofa sa ilog?" tanong ni Lolo Pedro, biglang sumeryoso ang mukha. "Bakit may sofa ron?" "Hindi ko po alam, Lolo, pero buo pa yung sofa, kahit luma na. Inuwi ko po sa bahay kasi wala naman kaming mauupuan na malambot. Pero may nakita po kaming manika sa loob. Porselana po, may basag ang muka at kulay asul ang mata." Kwento ni Nilo, sabay tingin sa matanda. Hindi kumibo si Lolo Pedro. Ang kanyang mga mata, na kanina ay kalmado, ay tila nagbago. Tumitig siya kay Nilo ng matagal bago nagsalita. "Anong sinabi mo? Manika na porselana? May basag ang muka?" tanong ni Lolo Pedro, halos pabulong, at biglang nawala ang kanyang ngiti. "Opo, Lolo. Nakakatakot po yung itsura, pero hindi namin tinapon kasi baka po mahalaga yon sa dating may-ari," sagot ni Nilo, na ngayon ay nagtataka sa reaksyon ng matanda. Huminga ng malalim si Lolo Pedro at tumingin sa malayo. Maraming taon na ang nakakalipas. May kwento tungkol sa isang pamilya sa bayan na to. Isang mayamang pamilya na bigla na lang naglaho. Ang natatandaan ko lang ay ang kwento ng kanilang anak na babae. Isang bata na laging may dalang manika na porselana, puti ang damit at may asul na mata. Natigilan si Nilo. "Ano pong nangyari sa kanya, Lolo?" "Nawala ang batang iyon," patuloy ni Lolo Pedro, bumababa ang boses niya na parang natatakot ding sabihin ang kwento. "Bigla na lang nawala isang gabi at mula noon may mga kwento na ang manika niya ay hindi na nakita. May mga nagkukwento rin na ang mga bagay na ginagamit nila ay tila may naiiwang sumpa." Nanlamig si Nilo sa kanyang narinig. "Sumpa po, Lolo." "Hindi ko sinasabing sumpa agad, Nilo," sagot ni Lolo Pedro, tinapik ang balikat ng bata. "Pero mag-ingat kayo. Kung totoo ang manikang yan, hindi mo dapat binabaliwala ang mga kwento ng nakaraan." "Totoo po ba yon, Lolo?" tanong ni Nilo, kinakabahan na. "Alam mo, anak, sa bawat bagay na may iniwang alaala, may kasamang bigat o lihim. Baka yung sofa at manika ay may kwentong matagal nang nakalimutan," sagot ni Lolo Pedro, muling tumingin sa malayo. "Basta mag-ingat ka, Nilo. Kung may maramdaman kayong kakaiba, huwag nyo hayaang manatili sa loob ng bahay yang manika." Nagpaalam si Nilo sa matanda, ngunit sa kanyang pagbabalik sa bahay, dala-dala niya ang bigat ng kwento ni Lolo Pedro. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang itsura ng manika, ang basag nitong muka at ang malamlam nitong asul na mata na tila nagmamasid sa kanya. Pagbalik ni Nilo sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na abala sa pag-aayos ng kanilang hapunan. Nakaupo si Mang Celso sa bagong sofa, tila nagugustuhan na rin ang lambot nito. Samantalang si Aling Minda ay nagluluto ng kaunting sinigang na gulay sa kanilang maliit na kalan. "Nay, Tay, may ikukwento po ako," sabi ni Nilo na medyo nag-aalangan
ngunit ramdam ang kaba sa kanyang boses. "Ano na naman yan, anak?" tanong ni Mang Celso. Nakataas ang kilay habang inaabot ang kanyang tungkod upang umayos ng upo. "Kinausap ko po si Lolo Pedro kanina. Kinuwento ko sa kanya yung sofa at yung manikang nakita natin sa ilalim. Sabi niya, may kwento raw po yung manika. Nawala raw ang dating may-ari nun. Baka raw may sumpa." Saglit na natahimik si Mang Celso at Aling Minda. Napatigil si Aling Minda sa paghalo ng niluluto at tinitigan ng kanyang anak. "Anong sumpa ang sinasabi ni Lolo Pedro?" Manika lang naman yun, Nilo," sabi niya. Ngunit halata sa kanyang boses ang bahagyang kaba. "Oo nga," sabat ni Mang Celso. Pilit na pinapatahimik ang sarili. "Masyado lang maraming kwento si Lolo Pedro. Matanda na yon. Minsan nagkukwento lang ng kung ano-ano para may makinig sa kanya. Pero tay, para po kasing..." Sinubukan ni Nilo na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi, ngunit mabilis siyang pinutol ni Mang Celso. "Tama na yan, Nilo," madiin na sabi nito. "Manika lang yon. Kung takot ka, itatapon ko na lang kung gusto mo. Pero hindi dapat tayo natatakot sa mga bagay na walang buhay." Tumahimik si Nilo. Gusto niyang maniwala sa kanyang tatay, ngunit hindi niya maalis sa isip ang mga mata ng manika na tila sumusunod sa bawat galaw nila. "Manika lang yun, anak," dagdag ni Aling Minda. "Subukang gawing kalmado ang sitwasyon. Magdasal lang tayo bago matulog. Walang masamang mangyayari sa atin." At doon natapos ang usapan. Sa gabing iyon, pilit nilang ibinalik ang normal nilang mga gawain. Kumain ng hapunan ng sama-sama, nagdasal, at natulog ng maaga. Ngunit habang nakahiga si Nilo, hindi niya mapigilan ang sarili na pakinggan ang paligid. Parang mas malamig kaysa dati. Minsan, para bang may naririnig siyang mahinang kalansing mula sa labas kung saan nila iniwan ang manika. Kinabukasan, nagising si Nilo sa tawag ng kanyang tatay. "Nilo, bumangon ka na. Tignan mo ang nanay mo." Agad siyang bumangon mula sa papag at nakita niyang nakahiga si Aling Minda sa kanilang maliit na higaan, namumutla at nanginginig. Halata sa kanyang mukha ang matinding panghihina. "Anong nangyari kay nanay, tay?" tanong ni Nilo, kinakabahan habang lumalapit sa kanyang ina. "Hindi ko alam, anak. Pagkagising ko kanina, ganito na siya. Nilagnat ng biglaan," sagot ni Mang Celso. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kahapon lang ay maayos siya. Ano kayang nangyari?" "Hindi po kaya yung manika?" tanong ni Nilo, halos pabulong. "Tama na yang sinasabi mo, Nilo," sagot ni Mang Celso, mas mataas ang tono ng boses kaysa dati. "Huwag mong idadamay ang manika na yon. Hindi naman yun totoo." Ngunit kahit sinasabi niya ito, hindi maikakaila ang kaba na bumabalot sa kanyang muka. Umupo si Nilo sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ng malamig nitong kamay. "Nay, gagaling ka po, ha? Tatawag po tayo ng albularyo kung kailangan." Napahikbi si Aling Minda, bahagyang nagmulat ng mata at mahina niyang sinabi, "Kaya ko to, anak. Huwag kayong mag-alala." Ngunit halata ang bigat ng kanyang paghinga. Habang tumatakbo ang oras, hindi mawala ang takot ni Nilo. Hindi ito pangkaraniwang lagnat, parang biglaan itong dumating na walang dahilan. Napansin din niyang tuwing tititigan niya ang manika sa labas, parang mas buhay ang mga mata nito kaysa dati. Sa isip ni Nilo, bumabalik ang kwento ni Lolo Pedro, ang sumpa, ang pagkawala ng bata, at ang manika na tila puno ng galit at lungkot. Ano nga ba ang lihim ng manikang iyon? Sa araw na iyon, nagdesisyon si Nilo na bantayan ang kanyang ina. Ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi nila dapat binabaliwala ang kakaibang bagay na kanilang natagpuan. Magsisimula nang dumating ang mga tanong at pangamba na unti-unting babalot sa kanilang tahanan. Mga tanong na hindi madaling masagot. Kinahapunan, nagdesisyon si Mang Celso na ipatawag ang manggagamot sa kanilang baryo. Si Aling Flora, isang kilalang albularyo na madalas nilang tinatakbuhan kapag may hindi maipaliwanag na pangyayari
or sakit sa kanilang lugar. Pasensya na po, Aling Flora, pero bigla pong nagkasakit ang asawa ko. Parang nilalagnat pero hindi pangkaraniwan. Hindi po namin alam kung bakit. Paliwanag ni Mang Celso habang hawak ang tungkod at tinutulungan ng matanda na makapasok sa kanilang barong-barong. Si Aling Flora ay isang matandang babae na may mahabang puting buhok at matalim na tingin. Nakasuot siya ng simpleng saya at may dalang maliit na bayong na puno ng halamang gamot at mga gamit sa panggagamot. Pagkapasok niya, lumapit siya kay Aling Minda na nakahiga pa rin, namumutla at nanghihina. Kinuha ni Aling Flora ang kamay nito, kinapa ang pulso at tinitigan ang kanyang muka na parang may iniisip. "Matagal na ba siyang ganito?" tanong ni Aling Flora. Malamlam ang boses. "Kagabi lang po, Aling Flora. Bigla na lang po siyang nilagnat," sagot ni Mang Celso, halatang nag-aalala. Nakatayo naman sa gilid si Nilo, tahimik ngunit hindi mapakali. Sandaling umikot ang tingin ni Aling Flora sa loob ng bahay, waring may hinahanap. Napansin niya ang lumang sofa sa tabi ng dingding at ang manika na inilapag sa labas. Nakapwesto sa gilid ng bahay, ngunit kitang-kita mula sa kanilang maliit na bintana. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Flora at para bang may bumalik na alaala sa kanyang isipan. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tinitigan ang manika. Napatakip siya ng bibig, waring nangilabot. "Saan niyo nakuha ang manikang ito?" tanong ni Aling Flora. Ang boses niya ay nanginginig. Nagkatinginan si Mang Celso at Nilo. "Galing po sa ilog, Aling Flora," sagot ni Nilo. "Nasa ilalim po siya ng lumang sofa na nakuha ko." Huminga ng malalim si Aling Flora at dahan-dahang umiling. "Nasa ilalim ng sofa. Diyos ko, kaya pala..." "Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Flora?" tanong ni Mang Celso, nakakunot ang noo. Lumapit si Aling Flora kay Mang Celso at Aling Minda. "Ang sakit na dinaramdam ng asawa mo ay hindi pangkaraniwang lagnat. Ito ay dala ng isang nakakubling sumpa na nanggaling sa manika na yan." Nanlaki ang mata ni Nilo at Mang Celso. "Sumpa? Paano po?" Tahimik na tumitig si Aling Flora sa manika habang nagsasalaysay. Maraming taon na ang nakakalipas. Ang manikang yan ay pagmamay-ari ng isang batang babae na anak ng mayamang pamilya. Mahal na mahal niya ang manikang ito. Ngunit nangyari ang trahedya. Nawala ang bata sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mula noon, sinasabing ang manikang ito ay sumunod sa bawat kalamidad na dumating sa kanilang pamilya hanggang sa sila ay naglaho ng tuluyan. Pero bakit po nandito yung manika? Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Nilo. Ngayon ay hindi na maitago ang kaba sa kanyang boses. May mga nagsasabing ang kaluluwa ng bata ay nakakulong sa manika. Ang sinumang makatagpo nito ay magiging biktima ng kanyang galit at lungkot. Ang sofa na iyon, kung saan mo nakuha ang manika, ay tila naging taguan ng nakaraang hindi matahimik. At dahil dinala mo ito sa inyong tahanan, ang puwersang iyon ay sumunod sa inyo. Nakakalungkot mang sabihin, pero ang sakit ni Minda ay bunga ng presensya ng manikang yan. Ang manikang iyon ay nagtataglay ng dilim na hindi basta-basta mawawala. Dagdag pa ni Aling Flora habang dahan-dahang tumutungo, tila nagdadasal sa sarili. "Paano natin maaalis ang sumpa, Aling Flora?" tanong ni Mang Celso. Ngayon ay halatang natatakot na rin. "Dapat itong isauli kung saan ito nanggaling," sagot ni Aling Flora. Mahigpit ang tono ng kanyang boses. "Ang ilog, doon ito nagmula. Doon ito dapat bumalik. Ngunit dapat ninyong gawin ito ng maingat sapagkat hindi madali ang pakikipag-usap sa mga bagay na hindi natin nakikita." Napalunok si Nilo. Tinitigan niya ang manika na tila mas buhay na ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Ramdam niya ang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan habang unti-unting bumabalik sa kanyang isip ang mga kwento ni Lolo Pedro at ang mga bulong na nararamdaman niya noon pa man sa ilog.
"Huwag kayong mag-alala," sabi ni Aling Flora habang inilabas ang kanyang mga gamit mula sa bayong. "Ngayon pa lang ay magsisimula na akong gawin ang ritual para mapahupa ang lagnat ni Minda. Ngunit tandaan nyo, huwag nyong hayaang manatili dito ang manika. Isauli nyo ito bago mahuli ang lahat." Habang naghahanda si Aling Flora, si Nilo naman ay hindi mapakali. Ang manika na nakatingin sa kanila mula sa labas ay tila may hawak na lihim na pilit nitong isinisigaw. Sa isip ni Nilo, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang isauli ang manika sa ilog, anumang mangyari. Kahit na natatakot at nababalisa si Nilo sa kwento ni Aling Flora, hindi niya maialis sa kanyang isipan ang batang babae na may-ari ng manika. Sa bawat banggit ng salitang sumpa at galit, ang naisip ni Nilo ay hindi ang panganib, kundi ang lungkot at kawalang katarungan na tila bumabalot sa kwento ng bata. Noong una po ay mahal na mahal niya ang manikang yon. Paulit-ulit na bumabalik kay Nilo ang sinabi ni Aling Flora. Bakit kaya siya nawala? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng bahay. Pinagmamasdan ang manika mula sa malayo. Kinagabihan, nang matulog na ang kanyang mga magulang, dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang maliit na lampara sa tabi ng kanilang papag. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa manikang nakaupo sa tabi ng dingding. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, lalo niyang napansin ang detalye ng manika. Ang basag nitong muka, ang asul nitong mata na tila nagtataglay ng kwento, at ang damit nitong marumi ngunit tila gawa sa dating mamahaling tela. Bakit ka nandito? Mahinang bulong ni Nilo, tila nakikipag-usap sa manika. Pero syempre, wala siyang nakuhang sagot. Ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niyang may kailangang matuklasan. Isang bagay na hindi natapos noong panahong iyon. Kinabukasan, maagang nagpunta si Nilo kay Lolo Pedro. Sa kanyang isipan, kung may nakakaalam ng buong kwento ng kanilang baryo, walang iba kundi ang matanda. Pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niyang nakaupo si Lolo Pedro sa kanyang duyan, palaging nagbabantay ng mga dumadaan sa kalsada. "Lolo, pwede po ba kayong magkwento ulit tungkol sa batang may-ari ng manika?" Tanong ni Nilo, puno ng kaseryosohan. Nagbuntong hininga si Lolo Pedro, tila hindi nagulat sa tanong ng bata. "Bakit mo gustong malaman, Nilo? Hindi ba sapat ang sinabi ni Flora kahapon?" "Hindi po, Lolo," sagot ni Nilo. "Parang hindi tama na matakot lang kami sa manika na yon. Gusto ko pong malaman ang nangyari. Baka naman may dahilan kung bakit hindi matahimik ang batang may-ari nito." Napatingin ng matagal si Lolo Pedro sa bata. Sa wakas, nagsalita rin siya. "Sige anak, makinig ka. Matagal na ang kwentong ito. Marahil wala nang ibang natatandaan kung hindi ako. Maraming taon na ang nakakalipas. Sa panahon ng kaguluhan at digmaan, may isang pamilyang mayaman na nanirahan sa dulo ng bayan. Ang kanilang anak na babae, si Rosita, ay mabait, masunurin, at may malambing na personalidad. Ang manikang porselana na sinasabi mo ay regalo sa kanya ng kanyang yumaong ina. Mahal na mahal niya ang laruan na iyon at palagi niya itong kasama kahit saan siya magpunta. Ngunit nang dumating ang mga mapang-abusong sundalo sa ating lugar, nagbago ang lahat. Maraming pamilya ang nawalan ng ari-arian at maging ang mga mahihirap ay kinuha ang lahat ng kanilang pag-aari. Ang pamilya ni Rosita ay hindi naging ligtas. Ayon sa kwento, isang gabi, ang mga magulang ni Rosita ay tinangkang tumakas upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit iniwan nila si Rosita sa kanilang mansyon, kasama ang kanyang manika. Marahil dahil sa pagmamadali o takot, nalimutan nilang isama ang bata. Doon, naiwan si Rosita sa dilim, umiiyak at naghihintay sa pagbalik ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi na sila bumalik. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kapitbahay sa tabi ng ilog. Yakap-yakap ang kanyang manika. Walang nakakaalam kung paano siya napunta roon o kung anong nangyari sa kanya. Pero mula noon, kumalat ang mga kwento na ang kanyang kaluluwa
ay hindi na matahimik. Sinisisi siya ng ilan sa kanyang sariling galit at lungkot na lumipat sa manikang iniwan sa kanya. Nanlamig si Nilo habang pinapakinggan ang kwento. Hindi po ba nila tinulungan si Rosita, Lolo? Tanong niya, ramdam ang awa sa bata. Walang nakakaalam, Nilo. Ang mga taong nakakita sa kanya ay tila natakot din. Sa paglipas ng panahon, nawala ang kanilang mansyon at pati ang kwento ng pamilya ay unti-unting nalimot. Ang manika lamang ang naiwan, dala ang lahat ng kalungkutan ni Rosita. Hindi po siya masamang bata. Siguro po, gusto lang niyang maalala. Mahina at malungkot na bulong ni Nilo. Tumango si Lolo Pedro. Baka nga anak, pero tandaan mo, ang mga bagay na may galit at lungkot ay hindi basta-basta nawawala. Kung gusto mo siyang tulungan, dapat maibalik ang manika sa ilog, doon kung saan siya huling nakita. Pag-uwi ni Nilo sa kanilang bahay, lalo siyang nakaramdam ng awa para sa batang si Rosita. Naisip niya na kung siya ang nasa sitwasyon ng bata, maiwan ng mag-isa, mawalan ng pamilya, at malimutan ng lahat, baka kaganito rin ang kanyang maramdaman. Tinitigan niyang muli ang manika sa tabi ng kanilang bahay. Babalik kita sa ilog, mahina niyang bulong, at ipapangako kong hindi ka na mag-iisa. Sa kanyang murang edad, buo na ang desisyon ni Nilo. Hindi siya nagdala ng galit o takot sa manika kundi awa at pag-unawa. Ngunit hindi niya alam na ang pagbabalik nito sa ilog ay hindi magiging madali at mas marami pang lihim ang mabubunyag. Simula noong marinig ni Nilo ang kwento ni Lolo Pedro tungkol kay Rosita, hindi na siya mapakali. Tuwing makikita niya ang manika, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi takot, kundi awa. Sa bawat araw na lumilipas, para bang palapit ng palapit sa kanya ang presensya ng batang babae. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Mang Celso at Aling Minda, hindi makatulog si Nilo. Nakahiga siya sa kanilang maliit na papag, nakabalot ng manipis na kumot, ngunit hindi mawala sa isip niya ang manika. Pumikit siya at sinubukang ipahinga ang kanyang isip, ngunit nang sa wakas ay makatulog siya, isang panaginip ang bumungad sa kanya. Isang panaginip na tila tunay. Sa panaginip, nakita ni Nilo ang sarili niyang nakatayo sa tabi ng ilog, kung saan niya unang nakita ang sofa. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at madilim ang kalangitan. Sa kalagitnaan ng ilog, isang batang babae ang nakatayo. Siya ay nakasuot ng puting damit na kupas. May mahabang itim na buhok at bitbit ang manikang porselana. Kahit hindi maaninag ang kanyang muka ng maayos, alam ni Nilo na ito si Rosita. Rosita, ikaw ba yan? Tanong ni Nilo. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang tumingin si Rosita sa kanya at sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Nilo ang mukha ng bata. Napansin niyang malungkot ang mga mata nito, mapupungay at puno ng pangungulila. Nilo, mahinang sabi ng bata. Ang tinig nito ay tila boses na nagmumula sa malayo, puno ng pighati. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Nilo, ramdam ang awa sa bata. Sa kabila ng malamig na paligid, lumapit siya sa gilid ng ilog. Nagtatakang bakit tila hindi siya natatakot sa presensya nito. Hinawakan ni Rosita ang manika at ang bibig nito ay marahang bumuka. Ibalik mo ako sa kanila. Kanino? Tanong ni Nilo. Pag-uwi ni Nilo sa kanilang bahay, lalo siyang nakaramdam ng awa para sa batang si Rosita. Naisip niya na kung siya ang nasa sitwasyon ng bata, maiwan ng mag-isa, mawalan ng pamilya, at malimutan ng lahat, baka kaganito rin ang kanyang maramdaman. Tinitigan niyang muli ang manika sa tabi ng kanilang bahay. Babalik kita sa ilog, mahina niyang bulong, at ipapangako kong hindi ka na mag-iisa. Sa kanyang murang edad, buo na ang desisyon ni Nilo. Hindi siya nagdala ng galit o takot sa manika kundi awa at pag-unawa. Ngunit hindi niya alam na ang pagbabalik nito sa ilog ay hindi magiging madali at mas marami pang lihim ang mabubunyag. Simula noong marinig ni Nilo ang kwento ni Lolo Pedro tungkol kay Rosita,
Hindi na siya mapakali. Tuwing makikita niya ang manika, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi takot, kundi awa. Sa bawat araw na lumilipas, para bang palapit ng palapit sa kanya ang presensya ng batang babae. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Mang Celso at Aling Minda, hindi makatulog si Nilo. Nakahiga siya sa kanilang maliit na papag, nakabalot ng manipis na kumot, ngunit hindi mawala sa isip niya ang manika. Pumikit siya at sinubukang ipahinga ang kanyang isip, ngunit nang sa wakas ay makatulog siya, isang panaginip ang bumungad sa kanya. Isang panaginip na tila tunay. Sa panaginip, nakita ni Nilo ang sarili niyang nakatayo sa tabi ng ilog, kung saan niya unang nakita ang sofa. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at madilim ang kalangitan. Sa kalagitnaan ng ilog, isang batang babae ang nakatayo. Siya ay nakasuot ng puting damit na kupas. May mahabang itim na buhok at bitbit ang manikang porselana. Kahit hindi maaninag ang kanyang muka ng maayos, alam ni Nilo na ito si Rosita. "Rosita, ikaw ba yan?" tanong ni Nilo. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang tumingin si Rosita sa kanya, at sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Nilo ang mukha ng bata. Napansin niyang malungkot ang mga mata nito, mapupungay at puno ng pangungulila. "Nilo," mahinang sabi ng bata. Ang tinig nito ay tila boses na nagmumula sa malayo, puno ng pighati. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong ni Nilo. Ramdam ang awa sa bata. Sa kabila ng malamig na paligid, lumapit siya sa gilid ng ilog. Nagtatakang bakit tila hindi siya natatakot sa presensya nito. Hinawakan ni Rosita ang manika at ang bibig nito ay marahang bumuka. "Ibalik mo ako sa kanila." "Kanino?" tanong ni Nilo. "Ibalik mo ako sa aking tahanan, kasama ang aking pamilya, doon kung saan nagsimula ang lahat," sagot ni Rosita, habang unti-unting lumalabo ang kanyang anyo. Sa likod ng boses nito, naramdaman ni Nilo ang lungkot na matagal nang hindi napapansin ng mundo, ang pagkawala ng bata at ang pagkaabandona na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Biglang bumagsak ang lamig sa paligid at naramdaman ni Nilo ang haplos ng hangin mula sa ilog. Tumunog ang kalansing ng manika at nagising siyang pawis na pawis, nanginginig sa kanyang hinihigan. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Tahimik ang kanilang barong-barong. Ngunit nang tumingin siya sa manika na nakalagay pa rin sa gilid ng bahay, tila mas matalim ang mga mata nito. Parang hinihintay siya. Kinabukasan, habang inaayos ni Nilo ang kanyang mga gamit, hindi niya mapigilan ang isiping bumabalik sa kanya mula sa panaginip. "Ibalik mo ako sa aking tahanan." Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isip ang boses ni Rosita. Dumiretso siya kay Lolo Pedro upang humingi ng tulong. "Lolo, paano ko po matutulungan si Rosita?" Sabi po niya, ibalik ko raw siya sa kanilang tahanan. Tanong ni Nilo, bitbit ang kaba, ngunit matatag ang kanyang loob. "Tahanan?" Nagtatakang tanong ni Lolo Pedro. "Ibig sabihin ba, alam niya kung saan siya dapat mapunta?" "Opo, hindi po sa ilog. Parang gusto niyang bumalik sa dating bahay nila, kung nasaan ang kanyang pamilya," sagot ni Nilo. Saglit na natahimik si Lolo Pedro, tila nag-iisip ng malalim. "Nilo, matagal nang wala ang bahay na yon, pero alam ko kung saan ito nakatayo dati, sa kabilang dulo ng baryo, malapit sa lumang gubat. Maraming tao ang umiwas sa lugar na yon dahil sinasabing pinagmumultuhan. Ngunit hindi nagdalawang isip si Nilo. Hindi po siya multo, Lolo. Siya po ay isang batang naiwan at nalimutan. Kung ito lang po ang paraan para matahimik siya, gagawin ko." Sa araw na iyon, naghanda si Nilo. Kinuha niya ang manika, binalot ito sa isang puting kumot at nagpaalam sa kanyang mga magulang. "Tay, Nay, pupunta lang po ako sa kabilang baryo para tapusin ang bagay na ito. Hindi po kayo dapat matakot." "Nilo, sigurado ka ba?" tanong ni Mang Celso, halatang nag-aalala.
Opo, tay. Alam ko pong ito ang dapat kong gawin. Sagot niya. Sa isip ni Nilo, ang misyon niya ay hindi para sa kanya, kundi para kay Rosita. Isang kaluluwang matagal nang naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Bitbit ang manika, tinahak ni Nilo ang daan patungo sa dating tahanan ng pamilya ni Rosita. Sa kanyang paglalakad, hindi niya inalintana ang init ng araw o ang bigat ng manika sa kanyang bisig. Alam niyang ang bawat hakbang ay isang paglapit sa katotohanan at isang paraan upang maibigay kay Rosita ang matagal na niyang hinihintay, kapayapaan at kalayaan mula sa pagkakakulong sa manika. Sa kanyang isipan, isa lamang ang malinaw. Hindi ka na nag-iisa, Rosita. Hindi na kita pababayaan. Puno ng pagpupursigi at malasakit, tinahak ni Nilo ang mahaba at maputik na daan patungo sa dating kinalalagyan ng bahay ng pamilya ni Rosita. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang buong paligid ay nagsisimula ng lumambong sa kalamigan ng dapit hapon. Sa kanyang bisig, hawak niya ang manika na binalot sa puting kumot at sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat hindi lamang ng manika kundi pati ng kwentong dala nito. Isang kwento ng pag-iisa kawalang katarungan at kalungkutan. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating ni Nilo ang lupaing niluma ng panahon, ang lugar kung saan dating nakatayo ang mansyon ng pamilya ni Rosita. Ang paligid ay tahimik, puno ng matataas na damo at mga puno na tila matagal nang hindi nadadaanan ng tao. Sa gitna ng lahat ng ito ay isang malaking puno na nakatayo pa rin, waring matatag sa paglipas ng mga taon. Ang lilim nito ay tila nagkukubli ng isang bagay na matagal nang nakakalimutan. Dahan-dahang lumapit si Nilo sa puno. Tumigil siya sa harap nito at marahang inilapag ang manika sa ilalim ng lilim. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo habang tinititigan ang manika. Ang basag nitong muka at ang mga matang tila nakatitig pa rin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Rosita, mahinang bulong ni Nilo. Ang kanyang tinig ay puno ng awa at pag-unawa. Nandito na tayo sa bahay mo. Sinabi mo sa panaginip na gusto mong bumalik dito, kasama ang pamilya mo. Ngayon, nandito ka na. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang pag-ugong ng hangin. Tila ang mundo mismo ay huminto upang makinig sa kanyang ginagawa. Hindi mo na kailangang mag-isa. Hindi ka na nakakulong sa manikang yan. Malaya ka na. Dagdag pa ni Nilo, habang marahang inaayos ang pagkakalapag ng manika sa mga tuyong dahon. Biglang umihip ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Napatingin siya sa mga sanga ng puno na dahan-dahang kumakaway na para bang nagsasalita. Kasabay nito, naramdaman niyang parang may anino ng isang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Paglingon niya, nakita niya ang imahe ni Rosita. Isang batang nakasuot ng puting damit, payapa ang muka at may mahinang ngiti. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakita ni Nilo na hawak pa rin ni Rosita ang manika. Ngunit sa pagkakataong ito, parang liwanag na lamang ang bumabalot sa kanya. Salamat, Nilo, mahinang sabi ni Rosita. Ang tinig nito ay parang ihip ng hangin, banayad at puno ng kapayapaan. Hindi na ako nag-iisa. Salamat sa malasakit mo. Ngumiti si Nilo, kahit pa naninikip ang kanyang dibdib sa awa at saya. Paalam na, Rosita. Sana po, matahimik na kayo. Unti-unting lumiwanag ang imahe ni Rosita hanggang sa ito ay tuluyang maglaho, kasabay ng pagbagsak ng mga tuyong dahon mula sa puno. Ang hangin ay tumahimik at ang paligid ay tila bumalik sa normal, payapa, tulad ng nararapat. Tumayo si Nilo at tinitigan ang manika na nakalapag sa lilim ng puno. Ang basag nitong muka ay tila hindi na ganoon kakilabot. Sa halip, parang naging bahagi na lamang ito ng lupaing iyon. Isang alaala ng batang minsang nagmahal at naiwang nag-iisa. Nang bumalik si Nilo sa kanilang bahay,
Sinalubong siya ng kanyang ama at ina na noon ay nagsisimula nang gumaling si Aling Minda. "Nilo, anak, saan ka ba galing?" tanong ni Mang Celso, halatang nag-alala. "May tinapos lang po ako, tay," sagot ni Nilo, ngumiti ng payapa. Mula sa araw na iyon, wala nang naramdamang kakaiba sa kanilang bahay. Si Aling Minda ay tuluyang gumaling at ang kanilang pamilya ay unti-unting bumalik sa normal. Hindi na rin muling bumalik ang malamig na pakiramdam na dati nilang nararanasan. Si Nilo, tuwing dumadaan sa ilog, ay laging humihinto at tumitingin sa tubig na tila may binabalikan sa kanyang isipan. Sa kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Ang batang si Rosita ay hindi na nag-iisa. Ang kanyang kaluluwa ay payapa na. At sa ilalim ng lilim ng matandang puno, ang manikang porselana ay nanatiling tahimik na parabang bahagi na lamang ng nakaraan na muling isinara ng isang batang. May pusong puno ng malasakit at pag-unawa. Dumaan ang mga taon at ang batang si Nilo ay unti-unting naging isang matanda. Kulubot na ang kanyang balat at ang dating masiglang bata na naglalako ng mais ay isa ng tahimik na haligi ng kanilang komunidad. Sa kanyang maliit na tahanan na minsan niyang ipinundar mula sa sipag at tiyaga, madalas siyang nakaupo sa lumang bangko. Tanaw ang ilog na tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Ang kwento ng manika at ng batang si Rosita ay nanatili sa kanyang puso. Isang alaala na bumuo sa kanyang pagkatao. Hindi ito isa sa mga bagay na ikinuwento niya ng madalas sa iba, ngunit palagi niyang dinadala ang aral na iniwan nito sa kanya. Ang malasakit sa kapwa kahit sa mga hindi mo naiintindihan. Ang pag-unawa sa mga kwentong hindi nakikita ng lahat at ang pagsusumikap na gawing tama ang isang bagay kahit mahirap. Isang araw, habang kinakausap siya ng kanyang mga apo na humihiling ng isang kwento mula sa kanyang kabataan, tumingin si Nilo sa malayo, sa direksyon ng ilog at ngumiti ng bahagya. "Apo, may kwento akong ituturo sa inyo." Simula niya, mahina ang boses ngunit puno ng lalim. "Anong kwento po yun, Lolo?" tanong ng isa, habang nagkukumpulan ang mga bata sa paligid niya. Isang kwento ng batang nagmahal, iniwan, at nakalimutan ng mundo, pero sa huli, natagpuan ang kapayapaan, sagot ni Nilo, habang tila bumabalik sa kanya ang larawan ni Rosita, ang manika at ang ilog na naging bahagi ng kanyang buhay. "Anong ibig sabihin po noon, Lolo?" tanong ng isa pang bata. Sabik na marinig ang paliwanag. "Ang ibig sabihin, mga apo, ay minsan sa buhay, makakatagpo kayo ng mga kwentong mahirap intindihin o hindi ninyo mauunawaan. Pero kung pagbibigyan nyo ito ng puso at malasakit, magiging dahilan ito para mabuo ang pagkatao ninyo." Tahimik ang mga bata, nakikinig habang nakatingin sa kanilang lolo. Sa isip ni Nilo, bumabalik ang alaala ng batang si Rosita. Ang kalungkutan sa kanyang mata, ang basag na mukha ng manika, at ang pangakong tinupad niya para mabigyan ng katahimikan ang isang kaluluwang matagal nang naghihintay. Nang mag-isa na si Nilo sa kanyang duyan, tinitigan niya ang ilog mula sa malayo. Sa pag-agos ng tubig, para bang naririnig niya ang boses ng batang babae na minsan niyang tinulungan. "Salamat, Nilo," bulong ng hangin, isang pamilyar na tinig na bumalot sa paligid. Ngumiti si Nilo habang pumikit at huminga ng malalim. Sa huling mga taon ng kanyang buhay, dala-dala ni Nilo ang kwentong iyon hindi bilang takot kundi bilang pagpapaalala na sa mundong puno ng paglimot at sakit, ang pagmamalasakit at pagtupad sa tama ang tunay na nagbubuo sa puso at kaluluwa ng tao. At sa kanyang huling sandali, kasama ng tunog ng agos ng ilog, natagpuan ni Nilo ang parehong kapayapaang minsan niyang ibinigay kay Rosita.